Makapangyarihan sa lahat. Tunay, Panginoon, na Ikaw ay tapat sa aming mga buhay hanggang sa ngayon. You are the same yesterday, today, and forever. Hindi ka nagbabagong Diyos, Ikaw ay nananatiling tapat sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito at tunay na ito ay napakadakilang pribilehiyo sa amin, sa bawat isa na nandito, na ang araw na ito at ang aming buhay ay magamit upang Ikaw ay mapaglingkuran sa araw na ito. Salamat, Panginoon, at kami na lubos na naniniwala na ilaan mo na, Panginoon, buhat pa itatagan sa libutan ang pagpapala na aming matatanggap sa araw na ito. Mabubusog ang aming mga kaluluwa sa araw na ito dahil sabi ng iyong mga salita, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig mo, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na ang mga salita mo na iyong iyahayag sa araw na ito ay maging kabusugan ng aming mga kaluluwa. Salamat sa kagalakan na ibinigay sa bawat isa sa araw na ito na kami makapunta dito. Salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon. At umaasa kami sa iyo, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Ang buong gawaing ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyo. Umaasa kami, Panginoon, na ang iyong Santong Espiritu ay siyang malayang kumilos sa aming kalagitnaan, na ikaw ay maghahayag na iyong mga salita. Tatayo ang iyong mga lingkod. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang aming makita, Panginoon, habang hinahayag ang iyong mga salita. At ang iyong abang lingkod, Lord, na iyong itatayo sa araw na ito, hayaan mo, Panginoon, na itago mo ko sa iyong likuran. Ako'y umaasa lamang sa iyo, Panginoon. Limitado ang aking kalakasan, ang aking unawa sa iyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, tulungan mo ang iyong abang lingkod, ang aking labing putik, Panginoon, ay gamitin mo sa pagpapala at itikom mo sa mga bagay na hindi mo nais. Sa iyo na namin pinagkakatiwala ang buong gawaing ito, Panginoon, na may pagpupuri, pasasalamat at pagsamba, at ang lahat ng bagay na ito ay aming ibinabalik sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Can we say amen, mga kapatid? Palapakan natin ang ating Panginoon. At so bago tayo umupo ay ating basahin sa Book of Genesis chapter 6 verse 13 up to verse 17. So ito po yung eksena kung saan ang Diyos ay inutusan si Noe na gumawa ng arka. Sa Genesis 6:13, at sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng kaharasan dahil sa kanila, at narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sasakyang kahoy na gopher, gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong siksikan sa loob at sa labas ng sahing. Verse 15, at sa ganitong paraan gagawin mo 300 siko ang haba na sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. 16, at gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan, at wawakasan mo ng isang siko sa dakong itaas, at ang pintuan ng sasakyan na ilalagay mo sa tagiliran, gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At sa 17, at ako, narito, ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay, at ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. So ito po mga salita ng Diyos, makakaupo na po ang bawat isa. So salamat sa Diyos, purihin ang kanyang pangalan. At kagalakan mga kapatid na makatayo sa inyong harapan. Lagi namin sinasabi na ito ay pribilehiyo o great privilege na makatayo sa inyong harapan, na magamit ng Diyos sa ganitong ministeryo. So nagagawa namin ito dahilan sa inawit natin kanina, dahilan sa biyaya ng Panginoon. Dahilan sa tulong at biyaya ng Panginoon, nakakapagpatuloy, sa biyaya, nakakasulong, so hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. At sa oras na ito, mga kapatid, give me permission to exhort a simple exhortation o subject this morning. Bago tayo tumungo sa mensahe mamaya, so gusto ko lang mag-share sa inyo ng isang simpleng exhortation just to encourage. Just to encourage everyone the significance of the Ark of Noah. Alam niyo mga kapatid, tunay mga kapatid ang nangyari, especially sa senaryo o sa panahon ni Noah, na ang Diyos ay nagpadala ng baha sa ibabaw ng lupa. Dahil nakita ng Panginoon o nakita ng Diyos
ang kasamaan ng mga tao sa lupa, kaya ang ginawang paglilinis ng Diyos sa lupa, siya ay nagpaulan at ang baha, nagkaroon ng baha sa lupa. At ang lahat, ang sabi sa verse 17, lahat ng nasa lupa, lahat ng laman sa silong ng langit, ang lahat ng laman na may hininga ng buhay, at ang lahat ng nasa lupa ay nangamatay. So alam natin ang senaryong yan, at 8 kaluluwa ang naligtas sa baha. Alam natin yan mga kapatid, ang pamilya ni Noah, ang asawa ng kanyang mga anak ay ang nakaligtas. At sa umagang ito, pag-usapan natin the significance of the ark of Noah. At nais kong sabihin sa inyo sa umagang ito, the ark today is no other than Jesus Christ. Kapag nasa loob ka ng arka, we symbolize ang ating Panginoon, nandun ang kaligtasan. Dumating man ang baha, mga kapatid, kapag ikaw ay nakasakay sa arka, ligtas ka. Ang pinakaligtas na lugar sa panahon natin ngayon ay nasa kanyang presensya. Okay? So the ark, it symbolizes no other than Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. Mapapansin natin mga kapatid na ang instruction kay Noah ay sukat, ibinigay kay Noah ang sukat ng arka, mga kagamitan na gagamitin, yung kahoy, uri ng kahoy na gagamitin, ang haba, ang luang. Iyon ang instruction ni Noah, ang kay Noah. Alam niyo mga kapatid, the ark, this is not built for steering. This is only built to float. Ang arka mga kapatid ay dinisenyo o ginawa ni Noah sa instruction ng Diyos. Ito ay hindi para i-maniobra o i-drive ni Noah, kundi para ito ay lumutang lang dun sa baha. Alam niyo mga kapatid, in the ark, Noah is not the captain. The captain of the ark is Jesus Christ. Ang captain, ang kapitan ng arkang iyon ay walang iba kundi ang Diyos. Si Noah ay nagtiwala lamang sa Diyos, sinunod ang kanyang mga instruction, kung ano ang sukat, yun ang ginawa ni Noah. Kung anong haba, yun ang ginawa ni Noah. Kung ano yung kahoy na gagamitin as instructed by God, iyon ang ginawa ni Noah. Walang ibang ginawa si Noah kundi sumunod sa instruction ng Diyos. At ito, dumating ang baha. Ang ginawa ni Noah, pumasok dun sa arka. Hindi naman yung dinerive ni Noah. It is not built for steering, brothers and sisters. It is only built to float o lumutang. So nais kong ihayag ang isang kaisipan sa umagang ito na ang Diyos, mga kapatid, na makapangyarihan sa lahat, kontrol niya ang lahat ng bagay. Kapag ikaw ay nasa loob ng arka, hayaan mo ang Diyos, magtiwala ka sa Kanya. Lumutang-lutang ka man sa baha, spiritually mga kapatid, lalong-lalo na sa panahon ngayon, talagang napakahirap. Pero kapag ikaw ay nasa loob ng arka at kontrol ng Diyos ang lahat ng bagay, ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat ng bagay. Ano man ang nararanasan mo kapatid, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sabi ng Book of Jeremiah, napakapalad ng tao na tumitiwala sa Panginoon. At ang kanyang pag-asa ay ang Panginoon. Inihalin tulad doon sa isang puno na nakatanim sa ilog. Rumaragas ang tubig sa panahon ng tagtuyo. Anong nangyayari sa puno, kapatid? Nananatiling sariwa. Ang tagtuyot, mga kapatid, masasabi natin sa ating kasalukuyang panahon ay kahirapan, mga pangangailangan, o anumang mga bagay na ating nararanasan sa buhay na ito habang tayo'y naglilingkod, mga kapatid, sa panahon ng tagtuyo, kapag ikaw ay nasa loob ng arka, nagtitiwala ka sa kanyang mga salita, nagtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, naniniwala ka na kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay, mananatili kang sariwa.
At hindi lang nanatiling sariwa, kundi ikaw ay magkakabunga sa harapan ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So makikita natin, sukat lang ang ibinigay na instruction ng Diyos kay Noah. At totoo ang arka, mga kapatid, dahil sa mga pagsasaliksik ng mga dalubhasa, natagpuan ito sa Turkey. Natagpuan to kung ano yung sukat na mababasa natin sa banal na kasulatan. Yun yung sukat. Kung ano yung haba, yun ang makikita sa nadiskubre ng mga archaeologists sa lugar ng Turkey. At may nakita doon na bato na kung saan mayroong 8 pangalan na nakasulat. At yung 8 yun yung nakaligtas sa baha. Diba? Alam niyo mga kapatid, nadidiskubre ang mga bagay na yan o mga artifacts na yan na to proof, mga kapatid, na yung salita na ating sinasampalatayanan ay tunay. Merong baha, merong Diyos na tumulong sa bansang Israel. Diba, mga kapatid, sa senaryo ng bansang Israel, pinalaya ng Diyos sa kamay ng mga Ehipto, walang ibang daan Pinalaya sila sa lugar ng Ehipto. Ang nasa kanilang harapan ay ang dagat na pula. Na kung saan makikita natin, mababasa natin na ang Diyos ay gumawa ng daan sa dagat na pula. Kaya ang Diyos ay hinati ang dagat na pula, hinati ang tubig. Sabi ng kasulatan, ang bayan ay lumakad sa tuyong lupa. So iyan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kontrol niya ang lahat ng bagay. He can control His creations. Sa eksena, sa First King, na ang Panginoon ay, sa 1 Kings 17 verse 8, o sa mga pauna pang talata, alam natin na si Elias ay siyang lingkod ng Diyos, na may clear instruction sa kanya, inutusan siya pumunta sa batis ng Cheret. Anong ginawa ni Elias? Sumunod sa instruction ng Diyos. At ang Diyos ay nag-utos. Sinong inutusan? Nag-utos siya ng uwak para magpadala ng pagkain kay Elias. Kayang kontrolin ng Diyos ang kanyang mga creation. Diba? Magawa lang, gawin mo lang ang kanyang salita. Diba? Manatili ka lang doon sa arka. Manatili ka lang sa ating Panginoong Hesukristo. So sa eksenang yan, sa batis ng Cheret at doon tumigil, inutusan ng Diyos ang uwak para dalhan siya ng pagkain. After that, diba? Sa panahon kasing yan, inutusan ulit ng Diyos si Elias na dumako sa Serapta na meron doong babaeng bao. Meron siya makikitang babaeng bao doon at inutusan niyo ng Diyos na siya ay pakainin. Sa panahon yan, mga kapatid, yan ay panahon ng tagtuyot. Kung hindi ako nagkakamali, 3.5 years na merong tagtuyot dyan sa lupa. Yung nagpapakain nga ng uwak, nawala na Di ba, Pastor Nick? Yung nagpapakain o yung uwak na nagpapakain o nagdadala ng tinapay kay Elias nawala dahilan yung tubig sa batis na tuyo. So nawala, nagkaroon ng kahirapan sa lupa. Yung mga kapatid, mawala man yung uwak, hindi mawawala ang Diyos para tulungan ka. God has thousands or many ways, mga kapatid, na handa kang tulungan, makasurvive ka lang. At iyan ay dahilan, hindi dahilan sa iyong kalakasan, hindi dahilan sa iyong intellect, o kaya mong gawin, mga kapatid, iyan ay dahilan sa biyaya ng Panginoon. So iyon ang ginawa ni Elias. Siya pumunta, sumako doon sa Serapta, sabi ng verse 8, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya
Sinasabi, ikaw ay bumangon, pumarong ka sa Sarepta na nauukol sa Sidon at tumahang ka roon. Narito aking inutusan ang isang baong babae roon na pakanin ka. Verse 10, at siya'y gayo'y bumangon siya at naparoon sa Sarepta, at nang siya'y dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandoon na namumulot ng patpat. Tinawag niya siya at sinabi, sinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom. Verse 11, at nang siya'y yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, sinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. Verse 12, at kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Ako'y wala kahit munting tinapay. So ipinapakita dito ng babae na talagang wala ang babaeng baong ito, kundi isang dakot na harina ng gusik at konting langis sa banga. So ito na lamang, kapatid, meron ang babaeng baong ito. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. So grabe ang sitwasyon ng babaeng baong ito, kapatid. Napakahirap. Kumbaga, ito na lang yung huli na kanilang kakainin sa gabing yun. At hihintayin na lang nila ang kanilang kamatayan. Pero tingnan nyo ang ginawa ng Diyos dito. Verse 13. At sinabi ni Elias, huwag kang matakot, yumaon ka, gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng mutning tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Verse 14. Sapagkat ganito, ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang gusi ng harina ay hindi makukulangan. See? O ang banga ng langis man ay mababawasan hanggang sa araw na magpaulan ang Panginoon sa ibabaw ng lupa. See? So sa panahon niya, tagtuyot kasi yan. So walang ulan dumarating sa lupa. See? Pero merong salita o merong sabi ng Panginoon Diyos na ang gusi ng harina, ang langis ay hindi makukulangan o hindi mababawasan. So paano ito nangyari? Verse 15, at siya yumaon, ginawa ang ayon sa sabi ni Elias at kumain ng babae at siya at ang kanyang sambahayan ng maraming araw. Walang imposible sa Diyos, kapatid. Verse 16, ang gusi ng harina ay, ano pong nangyari? Hindi nakulangan. O ang banga ng langis ay nabawasan. So kung ano ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid, iyon ang kanyang gagawin. Diba? Manatili ka lang sa loob ng arka. Magtiwala ka lang sa Kanya, mga kapatid. Diba? Umalis ka ng inyong bahay, mayroong kakulangan, kulang man, nasa pangangailangan, mga kapatid, manatili ka sa arka, ang Diyos ang magpo-provide, mga kapatid. See? So lalo na sa panahon ngayon, napakamahal na ng bilihin. Yung mga gas na pinanggas nyo, napakamahal. Halos dumoble ang presyo. Although ang kahirapan dito sa lupa, that's biblical. That's one of the sign of the coming of our Lord. Pero mga kapatid, meron mang kahirapan sa lupa, napakaraming account sa Biblia, mga kapatid, na meron Diyos tayong provider. See? Meron tayong Diyos sa araw ng kahirapan o sa panahon, kapatid, ng kahirapan, merong Diyos, kapatid, na tutulong sa iyo. See? Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Napakahalaga ng pananatili. Napakahalaga ng nasa loob ka ng arka. Familiar verse, John 15 verse 7, if ye abide in me, ask, kapatid. Sabihin mo sa Panginoon ang iyong pangangailangan, ibibigay at gagawin sa iyo. Kung kayo'y magsipanatili sa akin, ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dyan. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin nyo, kapatid. Kung ano ang kahilingan mo sa Diyos sa araw na ito, ihiling mo sa Kanya.
Sabihin mo sa Kanya. At sabi ng Diyos, ano man ang iyong ibigin, ano man ang desire ng puso mo ngayong kapatid, sabihin mo sa Panginoon. At ang sabi ng verse 7, gagawin sa inyo. So mga kapatid, maraming account sa Biblia, especially sa Old Testament, na merong Diyos na tumulong sa bansang Israel, sa kanyang mga lingkod, sa panahon ni Josaphat, di po ba? Sa kanilang mga pakikipagbaka. Sa 2 Chronicles chapter 20, makikita natin doon ang pagtulong ng Diyos. So tanan nga natin, 2 Chronicles 20, so ito yung eksena sa napakikipagbaka ni Josaphat. So verse dito na lang siguro sa verse 13 na lang. Ang sabi dito, at ang buong Juda ay tumayo sa harap ng Panginoon, pati ang kanilang mga bata at kanilang mga asawa at kanilang mga anak. Verse 14, at nang magkagayoy dumating si Jazel na anak ni Zacarias at anak ni Benias at ang anak ni Jel na anak ni Matanias na sa Libita at sa mga anak ni Asaph ang Espiritu ng Panginoon sa gitna ng kapisanan. Verse 15, at kanyang sinabi, dinggin nyo buong Juda at inyong mga taga-Jerusalem at ikaw na Haring Josaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo. So makikita talaga natin na merong direct instruction ang Diyos sa kanyang mga lingkod, kung ano ang dapat niyang gawin, anong hakbang ang kanyang gagawin. Especially sa panahong ito, sa senaryong ito, sa Josaphat, habang sila ay nakikipagbaka, ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot o manlupaypay man dahil sa malaking karamihang ito, sapagkat ang pakikipagbaka ay hindi inyo kundi sa Diyos. Sabi ng verse 16, bukas ay magsilusong kayo laban sa kanila, narito sila'y nagsiahon sa unahan ng Sis, at inyong masusumpungan sila sa dulo ng libis sa harap ng ilang ng Jeruel. Kayo'y hindi magkakailangang makipaglaban sa pakikipagbakang ito. Ito yung pakikipaglabang hindi mo kailangan makipaglaban physically. At dito sa senaryong ito, merong clear instruction ang Diyos kila Josaphat o sa kanyang mga lingkod kung ano ang kanyang gagawin. Kayo'y hindi nagkakailangan na makipaglaban sa pagbabakang ito, magsilagay kayo, magsitayo kayong panatag, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kasama ninyo. O Juda at Jerusalem, huwag kayong matakot o manlupaypay man, bukas ay magsilabas kayo laban sa kanila, sapagkat, itong napakaganda mga kapatid sapagkat ang Panginoon ay sumasa inyo. So nandun ang tulong, gabay, protection, ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi, siguro sa verse 20 na lang, ang sabi diyan, at sila'y nagsibagong maaga at kinaumagahan at nagsilabas ilan sa Tekoa, at habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo nagsabi, dinggin nyo, o Juda, o na inyong mga taga-Jerusalem, sumampalataya kayo sa Panginoon yung Diyos, sa gayoy matatatag kayo, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Verse 21, at nang siya'y makakuhang payo sa bayan, kanyang inihalal sa kanila ang magsisiawit sa Panginoon at magsipuri sa ganda ng kabanalan habang siya'y nagsisilabas na nagpapauna sa hukbo na magsasabi, mga pasalamat kayo sa Panginoon sapagkat ang kanyang kaawaan ay magpakailanman. Verse 22, at nang sila'y nagpasimulang magsiawit, magsipuri. So hindi sila lumaban physically dito, kundi sinunod lamang nila kung ano ang instruction ng Diyos sa kanila. At nang sila'y magsimulang umawit at nagsipuri, ang Panginoon ay naglagay ng mga bakay laban sa mga anak ni Ammon at ni Moab, at nasa bundok ng Seir, at nagsiparoon laban sa Juda, at sila'y nangasugatan.
Verse 23, sapagkat ang mga anak ni Amon ni Moab ay nagsitayo laban sa mga taga-bundok ng Seir upang lubos na magsipatay at lipulin sila, at nang sila'y makatapos sa mga taga-bundok ng Seir, bawat isa'y tumulong na lumipol sa iba. At sabi po ng verse 24, at nang ang Juda ay dumating sa bantayang buog sa ilang, sila'y nagtingin sa karamihan, at narito, mga bangkay na nangabuwal sa lupa at walang nakatanan. See? Alam niyo mga kapatid, isang sekreto habang ikaw ay nasa ating Panginoong Jesucristo, napakahalaga ng pagsunod. Napakahalaga ng obedience. Habang ikaw ay nananatili, makikitaan ang isang mananampalataya ng pagsunod sa kanyang salita. So dinadaanan natin mga kapatid ang mga senaryong ito para maipakita sa inyo sa umagang ito for this exhortation na kapag ang Diyos ay may instruction sa inyo, napakahalaga ng pagsunod. Ang pagsunod mga kapatid ay pagpapakita na habang tayo ay naka-abide o nananatili sa kanyang salita o nananampalataya, makikitaan ang bawat isa ng pagsunod sa kanyang instruction. At sa pagsunod mo mga kapatid, gagawin ng Diyos ang kanyang sinabi. Sabi ko po kanina, the ark, it symbolized Jesus Christ. Kapag ikaw ay nasa loob ng arka, nandun ang kaligtasan. Ang arka mga kapatid, hindi iyan binuo para imanoobra ni Noah. Wala namang elising, diba Brother Jerry? Wala namang elisi. O hindi ko alam ang tawag dun for steering. Hindi yun minanoobra, idinarive ni Noah para makapunta doon sa bundok na sa Turkey, kundi ang Diyos ang nagkontrol sa arka. Mga kapatid, at habang ikaw ay nasa loob, hayaan mo ang Diyos na magkontrol sa iyong buhay. At kung anong instruction ng Diyos, kapatid, yun ang gawin mo. Matatatag ka, ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Ano mang mga bagay na nararanasan natin, mga kapatid, tumiwala ka sa Panginoon. Ano mang mga bagay ay yung nararanasan, lalong-lalo na ngayon, lahat pagtaas Pastor Gerard, lahat pagtaas. Bilihin, kakainin, yung mga basic need natin, tumaas. Inutusan nga ako ni Mrs. bumili ng carrots, nagulat ako, 70 ang isang piraso. Diba? Grabe. Pero mga kapatid, sa ganyang mga sitwasyon, huwag mong kalimutan na may Diyos na tumutulong sa iyo. Na meron Diyos na nagpo-provide ng iyong pangangailangan. Alam niyo mga kapatid, sa senaryo, sa babaeng bao, sa Sarepta, alam niyo mga kapatid, hindi naman si Elias ang nag-provide nun Hindi naman ang kapangyarihan ni Elias. O kung ano pwedeng gawin ni Elias sa panahong yon, kundi sinunod lamang ni Elias ang instruction sa kanya ng Diyos. Yung gusi ng harina, yung banga ng langis mga kapatid, paano yun nangyari? Hindi nabawasan, hindi nakulangan, hindi yun dahilan kay Elias. Iyon ay dahilan sa ginawa ng Diyos na Elias. At ang Diyos na Elias na yan, kapatid, ay siyang Diyos na pinupurit sinasamba natin sa oras na ito. Hallelujah, palapakan natin ang ating Panginoon. See, sa gitna, anumang mga bahayan, spiritually na nararanasan mo, kapatid, anumang bagyo yan, anumang alon yan, kapatid, huwag mong kalimutan na may Diyos na handang tumulong sa iyo. Manatili ka lang sa Kanya. God can control everything. He can control everything. Nothing is impossible to Him. Magtiwala ka lang sa Kanya. Anong buhay Kristiyano sa oras o pan-araw na ikay pumasok o tanggapin mo si Kristo, talagang nandyan na ang pagsubok. Given na yan. Ayawin mo man o hindi, talagang darating yan sa iyo. Dahil paraan yan ng Diyos ng paghubog sa atin.
Kung ikaw ba'y mananatili o hindi, magpapatuloy ka ba o hindi, sa panahon ng pagsubok, panahon ng pangangailangan, o anumang mga bagay na yan, kapatid, nandyan ang paghubog sa iyo ng Diyos. Pero mga kapatid, habang ikaw ay hinuhubog ng Diyos, nandyan na yung kanyang suporta sa iyo. Andyan naman ang Diyos na handang tumulong sa iyo. So sa panahon ng pakikipagbaka ni Josaphat, ang pakikipagbaka ay hindi kanila kundi ang Diyos. Sinunod lamang nila Josaphat o ng bayan ang instruction ng Diyos sa kanila. At sa panahon ng pakikipagbaka, sa halip na magpisikalan, anong ginawa? Mga kapatid, sila'y umawit at nagpuri sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, anumang mga bagay na naranasan mo, napakasarap magpuri sa Diyos. Umawit ka sa Diyos, magpuri ka sa Diyos, anumang mga bagay o anumang sitwasyon meron ka ngayon, ang pag-awit, ang pagpuri sa Diyos, diyan tumitingkad ang paggawa ng ang Diyos sa iyo. Buhay ang Diyos, mga kapatid. So sa halip na makipagbaka, magpisikalan, sila lusubin ng mga kaaway, ang ginawa nila, bumangon lang silang maaga, nag-hire ng mga magsisiawit, at walang ibang ginawa sila kundi nagpuri sa Diyos. Okay? Sa panahon, isa pang senaryo sa Jeremiah, nung sila ay dadaan sa bayan ng Jericho, merong clear instruction ulit ang Diyos. Ano ang kanilang gagawin? Sa Joshua chapter 6, verse 1, ang sabi niya, ang Jericho ay lubos na nakubkob dahil sa mga anak ni Israel, walang nakalabas at walang nakapasok. At sinabi ng Panginoon kay Josue, tingnan mo, aking ibinigay sa iyong kamay ang Jericho at ang haring yaon, ang makapangyarihang lalaking matapang. At sa verse 3, makikita natin yung instruction ulit ng Diyos sa kanila. At iyong liligirin ng bayan, lahat ng lalaking pandigma, liligid kayong minsan sa bayan, ganito mo gagawin na 6 na araw. So meron ulit utos ang Diyos sa kanila. Verse 4, at 7 saserdote sa unahan ng kaban ay magdadala ng 7 pakakak na may sungay na tupa, at 7 araw ay inyong liligirin makapito ang bayan, ang mga saserdote ay hihipan ang mga pakakak. So at makikita natin sa mga, kung pagpapatuloy natin, ang chapter na yan, kung ano ang sinabi ng Panginoon o sinabi ng Diyos, ganun ang ginawa nila Joshua. At sa 7 araw, ganun ang ginawa, ligirin nyo, hipan nyo ang pakakak. Anong nangyari sa senaryo ng kapatid? Ang pader ay bumagsak. Walang ibang daan. Ang pader ay bumagsak. So yung clear instruction ng Diyos sa kanila, iyon ang kanilang ginawa. At after nilang magawa yon, mga kapatid, yung pader, makapal yung pader na yun eh. Di ba kasya ang 2 karo? Pero yung pader na yon, mga kapatid, dahil sinunod nila kung ano instruction ng Diyos sa kanila, yung pader na yon ay bumagsak. At iyan ay dahilan sa kapangyarihan ng Diyos. Bumagsak ang pader, sila ay nakapagpatuloy. So anumang mga bagay, mga kapatid, sinisimbolo natin spiritually sa exhortation ito, mga kapatid, na anumang mga bagay, anumang kapal ng pader, mga kapatid, na nasa harapan mo, kayang-kaya yung gibain ng Diyos, makapagpatuloy ka lang. Magtiwala ka lang sa Kanya. Anumang mga bagay, anumang mga hadlang na napipigil sa iyo para ikaw ay hindi makapagpatuloy, God can break it. Makapagpatuloy ka lang. Ang sekreto, manatili ka, sundin mo ang kanyang salita.
Kung mayroong mga malinaw na instruction sa inyo ang Diyos o mga salita ng Diyos sa inyo, sundin mo, kapatid. At gagawin ng Diyos, o ipaparana sa iyo ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Lalong-lalo na mga kapatid, sa panahong ito, napakahirap. Hindi proportion eh. Kung i-observe ko, hindi proportion eh. Tumataas ang bilihin, pero yung kita naman natin hindi tumataas. Kaya napakahirap, hindi balanse. Pero dahil meron tayong Diyos na kayang kontrolin ang lahat ng bagay, ipagkatiwala mo sa Kanya, kapatid. Ang ganda sa Book of Psalms, itong benepisyo eh. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon. Sabi ng Book of Psalms 37 verse 3, "Trust in the Lord and do good. So shalt dwell in the land, and verily shalt be fed." Sabi ng verse 4, sa Tagalog na lang, "Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso." Sabi sa verse 5, "Ihabilin mo." Commit. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang pangyayarihin. Alam niyo mga kapatid, hindi ka maghahabilin ng especially napaka-importanting bagay sa isang tao kung hindi mo yung pinagkakatiwalaan. Inihahabilin mo ang isang napakahalagang bagay sa isang tao dahil yung taong yon ay pinagkakatiwalaan mo. Alam niyo mga kapatid, kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng iyong lakad, ihabilin mo sa Kanya. Ang sabi diyan, tumiwala ka rin naman sa Kanya, Kanya itong pangyayarihin. So lahat yan, kapatid, buhay nating paglilingkod, lahat ng aspeto ng ating buhay, pagdidesisyon mo, sa trabaho mo, o sa mga estudyante dito, pag-aaral mo, lahat, mga kapatid, ihabilin mo sa Panginoon. Tumiwala ka sa Kanya, Kanyang pangyayarihin yan. In the right time, right place, mga kapatid, ayon sa kalooban ng Diyos sa inyo. So, nagtitiwala ka sa Kanya, lahat ng iyong lakad, ihabilin mo sa Diyos. Kapag ginawa mo yan, ang sabi ng verse 3, He shall bring it to pass. Kanya itong pangyayarihin. So mga senaryo yan mga kapatid, sa panahon ni Josaphat, sa panahon ni Elias, na lingkod ng Diyos, sa babaeng bao, sa panahon na ang bayan ay tumungo sa bayan ng Jericho, ang pader ay bumagsak. So pinapakita ko sa umagang ito mga kapatid, God can release o you may experience His power, His greatness through obedience to His word. Sumunod ka lang sa Kanyang salita, mga kapatid, at ipaparanas sa iyo ng Diyos ang Kanyang kapangyarihan at kung ano pa ang pwede niyang gawin sa iyo. Importante, manatili ka sa arka. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palapakan natin ang ating Panginoon. So, manatili ka sa loob ng arka. So, napakahalaga ng obedience. So, napakapalad. Sa panahon ng Red Sea, na ang bayan ay tumawid, anong sabi sa Psalms 20 verse 7? Yung iba, tumitiwala sa karo, yung iba nagtitiwala sa kabayo. Ngunit, sino yan? Tayo. Mga kapatid, babanggitin natin ang pangalan ng Panginoon nating Diyos. Ano sa panahon niyang karo, kabayo, talk about powers, kapangyarihan, kayamanan, o anong pwedeng gawin. Pero nandyan man, mga kapatid, yung kabayo, yung karo, o anumang mga bagay na yan, mga nararanasan natin, mga kapatid, babanggitin natin, pupurihin natin, papasalaman natin ang ating Panginoong buhay.
So anumang mga bagay na yan, ano bang nangyari sa kabayo at karo dyan? Di ba lumubog? At makikita natin, mga kapatid, may mga natagpuan nga doon mismo sa Red Sea. O saan nangyari ang bagay na yan? O sa senaryong yan, na nandoon yung mga karo, yung mga gulong ng karo natagpuan doon sa Red Sea. Sabi pa nga doon, may mga talaba na, may mga shell na nakakapit sa sobrang tagal. Diba? Totoo ang salita ng Diyos. God preserved this artifact to prove, brothers and sisters, that His Word is true. Totoo ang kanyang mga salita. Totoong nangyari ang mga bagay na yan, at totoo, kapatid, na meron tayong Diyos na buhay na handang tumulong sa atin. Sa panahon ng ating pakikipagbaka, sa panahon ng ating nararanasan, mga bagay, ipagkatiwala mo yan sa Diyos. So last chapter, before I close, so diba, napakahalaga ng pagsunod. Sa Deuteronomy 28, verse 1, ano sabi dyan? At mangyayaring kung iyong didingging masikap. Diba? Sumusunod po, hindi. Diba sumusunod po yan? Kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat ng utos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng bansa sa lupa. Nandun ang pagtataas ng Panginoon. Verse 2, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Sa Ingles, ginamit dyan, the blessing overtake thee. Diba? Yung blessing pang mauuna sa iyo. Diba? Sa iyong harapan. Anong sekreto, kapatid? Obedience. Pananatili sa kanyang salita, pagsunod sa kanyang salita. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Verse 3, magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang. Ba? Walang pinipiling lugar dito, urban man o rural, magiging mapalad ka, sundin mo lang ang kanyang salita. Saan ka man magpunta, kapatid, anuman ang iyong ginagawa, sundin mo lang ang kanyang salita, the blessing will overtake thee. Verse 4, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, bunga ng iyong lupa, bunga ng iyong mga hayop. Diba? Mga business yan . Ang karagdagan sa iyong bakahan, ang mga anak ng iyong mga kawan. Verse 5, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Sundin mo lang ang kanyang salita, kapatid. Diba yan ang nangyari? Doon sa babaeng Bao, doon sa Sarepta, dahil sinunod niya ang instruction ni Elias na galing sa Diyos, yung gusi, yung banga ay hindi nabawasan o hindi nakulangan. Mga kapatid, be obedient to His word, magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Verse 6, magiging mapalad ang iyong pagpasok, magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Verse 7, pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Hindi lang blessing ang kayang ibigay ng Diyos, kundi protection sa iyo, guidance sa iyo. Sundin mo lang ang kanyang salita. Manatili ka lang sa loob ng arka sa ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga salita. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo, sila ilalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Verse 8, igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalaing kanya sa lupain na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Verse 9, itatatag ka, kapatid,
ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanya isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin. So pagsunod po yan. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. So mga kapatid, on this exhortation, this is a simple exhortation just to encourage everyone. You have to be obedient to His Word. Abide in His Word. Mararanasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Manatili ka lang sa arka. Manatili ka lang sa loob na arka. It symbolizes no other than our Lord Jesus Christ. Sa ating Panginoon, nandun yung kaligtasan. Sa Kanyang presensya, nandun yung kaligtasan. And just like the ark, Noah is not the captain of that ark. The Lord is the true captain of that ark. Diba? Kaya yun mga kapatid, hindi yung minanoobra o dinerive ni Noah na gusto sa kanan o sa kaliwa, hindi po. Ang ginawa lang ni Noah, gumawa ng arka, kung ano sinunod ang instruction ng Diyos, sukat, haba o anumang mga bagay, kahoy na gagamitin, pumasok si Noah dun sa loob. So bahala na ang Panginoon doon, nandun sila sa loob, lumutang-lutang doon sa tubig. Mga kapatid, ang Diyos ang nagkontrol doon sa arkang yon. And to be spiritual, it symbolizes Jesus Christ. Hayaan mo kapatid, anumang mga bagay na nararanasan mo ngayon, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Hayaan mo ang Diyos, mga kapatid, ang magkontrol ng mga bagay o mga pangyayari na yung nararanasan, mga kapatid, at huwag mong kakalimutan, habang ikaw ay nasa loob ng arka, ang pagpapala ng Diyos ay laging nasa iyo. Ang guidance ng Diyos ay nasa iyo, ang protection ng Diyos ay nasa iyo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos, purihin ang Kanyang pangalan. At pwede ba tayong tumayo mga kapatid at ating awitin isang pagsambang awit at sa pangalawang pagkakataon ibibigay ko sa ating MC. Awitin natin ulit mga kapatid yung pinaawit ng ating MC kanina, Sa Biyaya Mo. Tunay mga kapatid, napaka palad natin. Sabi ko nga doon, sabi ko isa sa mga pangangaral ko, exhortation, we are highly favored. Diba? Sabi ko doon, nandito tayo mga kapatid, hindi dahil swerte tayo. Huwag kayong maniwala doon. Ang mga Kristiyano, hindi swerte. Brother Limuel, we are not lucky, we are blessed. Before the foundation of the world, God chosen us. Pinili na tayo ng Diyos, inibig na tayo ng Diyos, niligtas na tayo ng Diyos. Before the foundation of the world. Hindi tayo swerte. Nakakapagpatuloy tayo sa kabila ng ating nararanasan, nakakapagpatuloy tayo. We are not lucky, brothers and sisters. Yan ay dahilan sa tayo ay blessed, pinagpala, at iyan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi dahil sa ating sariling lakas kaya tayo nagpapatuloy, yan ay dahilan sa Diyos na buhay at sa Kanyang biyaya na ating nararanasan. Awitin nga natin ulit yan. Napakasarap na awitin ng pagsamba sa ating Panginoon. Salamat sa biyaya ng Diyos. Purihin ang Kanyang pangalan. Sa biyaya
biyaya mo. Sa